Sa unang tingin, mistulang mga kondominium ang mga gusaling ito sa Paradise Heights. Araw-araw, daan-daang pamilya ang labas-pasok sa pasilyong ito. Pero sa likod ng mga pintuang ito at ng lugar na kanila nang tinatawag na tahanan, paraiso nga ba ang kanilang pamumuhay? Hello po! Nay, Kalad Karen po. Kamusta po kayo? Buti naman po. Dito po kayo nakatira? Opo. Doon, sa 517 po. Sige, puntahan natin ang bahay nyo. Wala doon po. Sabi lang. Medyo madilim talaga dito. Okay po. Opo. Bakit? Kasi po, pahirap pa ilaw rito. Pahirapan po ang ilaw. Pero may tindahan na. Mayroon iba. Mayroon yung iba. Iba Tapos wala. may mga bata. Oo, may mga bata. Naglalaro. At may computer shop ha. Oo. Isa lang po yan. Pagpasok pa lang, bumungad na agad sa amin ang makitid at madilim na mga pasilyo. Nakasalansan ang iba't ibang gamit at tila naging makulay na mga banderitas ang mga sinampay sa bawat hallway. At ang bawat tahanan may iba't ibang disenyo. Ang iba ay may sariling gate. Ang iba naman ay wala. So, Nay, gano'n na kayo katagal dito sa Paradise Heights? Opo, yung mag-ano na, 25 years. 25 years ka na dito. Ito po, pasensya na po sa kalat ha po. Naku, walang problema. Ako pa ba? Ito ang munting tahanan ni Nanay Abilina. Kasama ang kanyang mga anak at apo, 4 na pamilya ang magkakasamang naninirahan sa maliit na espasyong ito. So, saan kayo nagluluto? Ala po, labas, nag-uuling po. Tapos ito pong mga tambak, Ano po nga yan mga inipon ko pag mga lakal po. pangangalakal. Yun po ang ginagawa po Opo. ninyo magpasa hanggang Indoors ngayon. po. Okay. Tapos saan nyo po binibenta yung mga nakukuha nyo po sa ano pangangalakal? junk shop po. Junk shop. Opo. Hanggang ngayon po, nagtatrabaho pa po kayo. Opo. Pag wala kong madiskarte, ayan ang hanap buhay ko. Sa ikalawang palapag, naglagay naman ng dibisyon si Nanay Abilina upang magsilbing kwarto ng kanyang mga anak at apo. Fairness na, talagang medyo makipot ang ating Opo nga po. May bibi na tutulog pa po. Ayan, ito yung kwarto nila. So, dito sa second floor nila, Nanay Abilina, 3 po yung ginawa nilang kwarto. So, may kwarto dito. Ito yung isang maliit na espasyo, may kwarto din. Tapos may kwarto pa din dito. In fairness, inay ha, ang galing nyo pong gumawa ng space. May butik. Butiki. May alaga kami. Okay lang po, okay lang. Nagulat lang ako. Diyos ko, ang lalaki po ng mga butiki dito, parang mga iguana. Ilang years po kayo sa Smoky Mountain tumira? Ano pa lang yung squatter, mga 15 years. 15 years kayo doon, tapos pinalipat po kayo dito sa Paradise Heights. Tama po. Sino po nagpalipat sa inyo? Pinag-usapan namin dito yun. Buwan-buwan, 200. Mahigit ilang dekada na ang nakalipas bilang bahagi ng Smoky Mountain Development and Reclamation Project, inilipat ng National Housing Authority o NHA ang mga pamilyang dating naninirahan sa Smoky Mountain sa Paradise Heights. Ang kanilang pangako, mabigyan ng permanenteng pabahay at makapagsimula muli ang mga residente. Paraiso ang proyekto para sa mga katulad ni Nanay Abilina na nakatira lamang noon sa bundok ng basura. Kamusta po yung buhay nyo dati sa Smoky Mountain? Wala rin, ganun pa rin po. Scavenger pa rin. Hanggang ngayon, scavenger pa rin. Wala rin pinagtunguhan. Ang mga anak ko ay yung pinalaki ko. Sa pagwabasura lang po. Naawang ako sa mga anak ko. Paano kong gagawin? Nahingi na nga lang. Pakakainin nila, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Sabi ko, pag nagbigay kayo, salamat po. Pag wala-wala, kaya ko nang mag-tis. Ganang buhay ako, sarili ko po. Mahirap po ang buhay dito. Opo. So, saan niyo po kinukuha yung pambayad niyo po ng renta? 200 kada buwan.
Wala, minsan po, di kami nakabayad. Laki nga, ano namin ngayon po. Nasa 10,000. Ang utang po ninyo. Oo, sa initsi po. So, ibig sabihin yung 10,000, nasa 10 taon na po kayong hindi nakakabayad ng renta. Opo. Bakit po hindi kayo nagbabayad? Wala po kasi paghuhugutan. Eh, paano po yung tubig ninyo, yung ilaw po ninyo? Paano po Ano? yung kuryente? Pinagambag-ambagan lang ng mga anak ko. Pag kumita sila, Yung buhay po nyo dito sa Paradise Heights, maituturing nyo po bang malaparaiso? Katulad po ng ipinangako sa inyo ng gobyerno. pahirap ng pahirap, wala pa rin pagbabagong. Pangarap ko magkaroon ng magandang bahay at pamumuhay. Malayo sa paraiso ang ipinangakong bagong buhay para sa mga taga Paradise Heights dito sa Tondo, Maynila. Mahigit 2 dekada na ang lumipas nang sapilitan silang ilipat dito ng gobyerno mula sa Smoky Mountain, dala ang pag-asa ng mas magandang kinabukasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila imahinasyon pa rin ang buhay paraiso na ipinangako sa kanila. Bukod kay Nanay Abilina, binisita ko rin ang iba't ibang tahanan sa Paradise Heights. At sa bawat pintuang aming kinatok, mas lumitaw ang magkakaibang kalagayan ng mga pamilyang naninirahan dito. Dito ko rin nadiskubri na hindi lahat ng residente rito ay nagmula sa Smoky Mountain. Tulad ni Nanay Abilina, hindi nawawala ng pag-asa ang mga residente ng Paradise Heights. Patuloy daw nilang ipaglalaban ang tahanan na minsan ay ipinangako sa kanila na magiging simula ng mas magandang buhay. Jervy Wrightson, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jervy Wrightson po, eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kay-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.